Mapagpalang araw po sa inyo Sir JD at sa lahat ng mga masusugid na taga-subaybay ng inyong channel. Gusto ko sanang ibahagi ang isang natatanging karanasan na hanggang ngayon tuwing naaalala ko ay kinikilabutan pa rin ako. Isa rin akong masugid na tagapakinig ng inyong channel. Lagi akong nakikinig habang nagpapalipas ng oras sa aming bakuran. Noong una ay hindi ko alam kung paano ito ipapadala sa inyo. Hanggang sa ang isa sa mga katrabaho ko na nakikinig din sa inyong mga upload ang nagmagandang loob na tulungan akong isulat at i-email ito sa inyong channel. Nangyari ang kwentong ito noong taong 1995. Noong mga panahon na iyon, bagong lipat lamang kami ng aking nakakatandang kapatid na itatago ko na lang sa pangalang Lando sa isang liblib na sitio sa lalawigan ng Mindoro Occidental. Nailipat kasi doon si Kuya Lando bilang tagapamahala ng isang malawak na koprahan o yung patuyuan ng niyog. Dahil wala pa naman akong permanenteng trabaho noon at ayaw niya akong maiwan mag-isa sa aming probinsya, isinama niya ako. Mas mabuti na rito ka na muna sa akin, Nestor. May matitirhan naman tayo roon at kahit papaano ay matutulungan mo ako sa bodega habang naroon ako ng halos 2 taon. Pakiusap niya sa akin. Yung bahay na ibinigay sa amin ng may-ari ng koprahan ay isang lumang bahay na yari sa kawayan at kahoy. Katabi lang nito ang bahay ng isa pang pamilya na nagtatrabaho rin doon. Sumang-ayon ako kay Kuya Lando at nakita ko ang saya sa kanyang muka nang ngumiti siya at magpasalamat. Habang inaayos ko ang aming mga natitirang kagamitan sa loob ng aming silid, pumasok naman ang asawa ng katrabaho ni Kuya na si Celia. Kasama ang kanyang mister na si Kiko. Nagdala sila ng konting ulam noon para sa hapunan namin bilang pagsalubong. Napakadaldal at makuwela nitong si Celia. Habang nag-aayos kami ng mga platong gagamitin sa kusina, panay ang kwento niya tungkol sa buhay-buhay doon sa sitio. Humingi rin siya ng paumanhin dahil medyo maalikabok daw ang bahay dahil matagal na itong bakante. Sinabi ko namang walang problema at kami na ang bahalang maglinis ng husto nun. Habang kumakain kami noong gabing iyon, nagpaalam si Kuya at si Kiko na may pupuntahan lang sandali sa kabilang sitio upang makipag-usap sa engkargado ng ari-arian para mag-report na dumating na kami. Huwag kang mag-alala, Nestor. Nandito naman ako sa kabila. Kung may kailangan ka, sumigaw ka lang dahil magkadikit lang naman ang dingding ng mga bahay natin. Wika ni Celia habang natatawa pa. Biniro naman siya ni Kiko na huwag akong hawaan ng pagiging tsismosa dahil baka imbis na magtrabaho kami sa koprahan ay maghapon lang kaming magkwentuhan. Nagtawanan kami ni Celia bago umalis ang dalawa. Matapos naming magligpit ng pinagkainan ay naupo muna kami ni Celia sa may hagdanan. Doon ay biglang seryosong nagtanong sa akin si Celia. Nestor, ilang taon ka na ba? May kasintahan ka na ba rito? Nagtaka ako sa tanong niya at sinabing 21 anyos na ako noon at wala pa akong kasintahan. Bigla siyang bumulong sa akin na mag-iingat daw ako palagi, lalo na kapag sumasapit na daw ang dilim. Ayon sa kanya, ang sityong kinatitirikan ng aming bahay ay malapit sa paanan ng bundok, kung saan usap-usapan na may mga elemento at pamilya ng mga aswang na naninirahan doon. Ang paborito raw biktimahin ng mga ito ay yung mga binatang may matatamis na dugo na dayo sa lugar. Hindi ko alam kung matatakot ako o matatawa sa sinabi niya dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganoong kwento ng matatanda. Para sa akin, ginagamit lang iyon na panakot upang wag gumala ang mga kabataan sa gabi. Pinagsabihan ko na lang siya na wag siyang mag-alala dahil hindi naman ako palalabas na tao. Makalipas ang 5 araw nun, niyaya ako ni Kuya na pumunta sa may ilog malapit sa gilid ng gubat upang maglaba ng aming mga damit at kumuha na rin ng mga sariwang panggatong. Habang naglalakad kami pabalik, may napansin akong isang batang babae
Sa palagay ko ay nasa edad 18 o 20 na ito na naglalakad pasalubong sa amin. Nakasuot ito ng kupas na dilaw na bestida at may suot na salakot na yari sa anahaw. May bitbit siyang basket noon na puno ng mga ligaw na gabi. Nakatabo naman sa kanyang muka ang ilang hebla ng mahahaba niyang buhok, kaya hindi ko maaninag ng husto ang mukha niya. Ngunit noong magkatapat na kami, bigla siyang tumigil at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata noon ay parang nanlilisik at nakatitig ng diretso sa aking leeg. Literal na nakatingin sa leeg, na para bang may balak siyang masama. Hindi ako naging komportable sa ginawa niya. Kaya napatanong ako sa kuya ko kung napansin niya ba yung babaeng iyon. Sinabihan lang ako ni kuya na hayaan ko na lang at magpatuloy sa paglalakad dahil baka may problema lang ang babaeng iyon. Sinunod ko yung sinabi niya, pero para bang may magnet na humahatak sa paningin ko na lumingon muli. Nang lumingon muli ako ay nakatayo pa rin doon yung babae at nakatitig pa rin sa akin. Sa mga sandaling iyon, biglang nanlambot ang aking mga tuhod. Naramdaman ko ang kakaibang panlalamig noon sa aking buong katawan at pinagpawisan ako ng malamig kahit napakainit ng panahon. May nalasahan din ako noong mapait sa aking laway. Isa pa, may kakaiba siyang amoy na dinala ng hangin. Isang amoy na tila lanta at nabulok na bulaklak ng saging na hinaluan ng amoy ng lupa. Napatakip na lamang ako noon ng ilong at binilisan ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa aming kubo. Nang gabing iyon, nagsimula akong makaramdam ng matinding kirot sa aking ulo at parang may nakadagan sa aking dibdib. Hirap na hirap akong huminga at pabali-baligtad ako sa aking higaan dahil sa tindi ng lagnat. Hindi magkamayo noon si kuya sa pag-aasikaso sa akin. Pinupunasan niya ako ng basang tuwalya, pero hindi bumababa ang init ng aking katawan. Naisipan niyang dalhin ako noon sa ospital, ngunit napakalayo nito. Aabutin kami ng mahigit 3 oras sa pagsakay bago makarating doon. Sinabi ko na lang na ipaglaga niya na lang ako ng mainit na tubig upang mainom ko at baka sakaling guminhawa ang aking pakiramdam. Habang nasa kusina noon si kuya ng mga oras na iyon, nakakarinig ako ng isang malakas na kalabog sa bubungan ng aking silid. Kasunod niyon ay ang tunog ng tila ba kinakalmot yung dingding na kawayan malapit sa aking ulunan. Mabilis kong ipinikit ang aking mga mata noon dahil natakot ako. Nang biglang bumalik naman si kuya, nawala yung ingay. Sinabi niya na baka mga ligaw na pusa lamang yung mga nag-aaway sa itaas, kaya pinilit ko na lamang matulog. Kinaumagahan, maagang pumunta noon si Celia sa aming bahay upang makipagkwentuhan. Nang makita niya ako noong maputlang maputla at nanginginig pa rin, tinanong niya kung ano ang nangyari. Ikunento ko sa kanya yung tungkol sa babaeng nakasalubong namin sa ilog at ang mga narinig kong kaluskos kagabi. Biglang napatakip sa kanyang bibig si Celia. Sinasabi ko na nga ba, yung babaeng iyon ay ang tinutukoy nilang aswang na gumagala sa gilid ng gubat. Naamoy ka na niya at minarkahan ka na. Yung mga naririnig mong ingay kagabi ay patunay na binalikan ka na niya. Dahil sa takot ni kuya at sa pagpilit ni Celia, nagpa siya kaming magpatulong sa isang kilalang albularyo sa itaas ng burol. Yung pangalan niya ay Maestro Valer. Napakaliblib ng daan patungo sa bahay ni Maestro Valer. Habang naglalakad kami noon na hindi ko maiwasang kabahan dahil napakatahimik ng paligid at walang ibang kabahayan malapit sa kanya. Pagdating namin sa kanyang bakuran noon, hindi pa kami kumakatok ay kusa nang bumukas yung pintuan. Lumabas roon ang isang matandang lalaki na nakahubad ang pang-itaas. Marami siyang mga tattoo na tila mga orasyon sa kanyang katawan at may suot na malalaking medalyon na gawa sa tanso.
Kakaiba ang tingin sa akin noon ni Maestro Baler. Titig na titig siya sa aking dibdib noon at para siyang aso na sumisinghot-singhot sa hangin habang bahagyang umingiti. May mabigat na sumpa ang dala ng batang ito. Wika ng matanda sa seryosong boses. Si Celia na ang nakiusap noon at humingi ng tulong para sa isang mabisang pangontra. Tumango-tango lang ang matanda. Pansin ko na hindi man lang niya ako hinawakan upang pulsuhan o tingnan ang aking mga mata gaya ng karaniwang albularyo. Pumasok siya sa kanyang silid noon at paglabas niya ay may iniabot siyang isang maliit na kwintas na may pendant na gawa sa itim na katad o isang agnos. Isuot mo ito sa iyong leeg tuwing sasapit ang takip silim bago lumubog ang araw. Huwag na huwag mo itong huhubarin hanggat hindi sumisikat ang araw sa umaga, iho. Ito ang magiging kalasag mo laban sa kanya. Bilin ni Maestro Baler. Habang nagpapasalamat si Celia at pinapalabas na kami, may nasipat akong isang pamilyar na anino noon sa kusina ng matanda. Isang babaeng may mahabang buhok at nakasuot ng dilaw na bestida, yung mabilis na pumasok sa kabilang kwarto. Kinabahan ako ngunit dahil sa pagmamadali naming umuwi ay hindi ko na ito nabanggit sa kanila. Sa mga sumunod na gabi, ginawa ko ang bilin ng matanda. Tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi ay isinusuot ko yung agnos sa aking leeg. Ngunit napansin kong imbis na guminhawa ang aking pakiramdam, lalo akong naging mahina at parang palaging tuliro. Tuwing ating gabi, nararamdaman kong tila palarisado ang aking buong katawan. Hindi ko maigalaw ang aking mga kamay at paa noon kahit gising ang aking isip. Isang gabi nga nun, dahil sa sobrang pagod ni Kuya mula sa pagbubuhat ng mga sako ng kopra, maaga siyang nakatulog ng napakahimbing. Habang ako ay nakahiga noon at suot pa rin yung agnos, nakaramdam ako ng matinding alinsangan. Biglang tumigil ang huni ng mga kuliglig noon sa labas. Kasunod noon, nakarinig ako ng tila mahinang huni ng tiktik sa ibabaw ng aming bubungan. Maya-maya pa, may narinig akong kumakaluskos sa ilalim ng aming sahig na yari sa kawayan. Dahil may mga siwang yung aming sahig, daan-dahan kong isinipat yung aking mga mata pababa. Sa maniwala kayo o sa hindi, nakita ko ang isang mahaba at mapulang dila na unti-unting lumulusot sa siwang ng kawayan. Diretsong umaakyat patungo sa gawin ng aking higaan. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa akin lalamunan. Sinubukan kong abutin noon si Kuya na katabi ko lang sa higaan. Ngunit hindi siya magising kahit anong tapik ko sa kanyang braso. Tila ba nasa ilalim siya ng isang napakalalim na sumpa. Naalala ko naman bigla noon ang laging sinasabi ng aking lola noon sa Masbate na kapag may kababalaghang nangyayari at hindi magising ang iyong kasama dahil sa orasyon ng isang aswang, kailangan mo siyang paluin o sampalin ng tsinelas na nakabaligtad upang mabasag yung sumpa. Gamit ang natitira kong lakas, inabot ko ang aking tsinelas sa sahig. Pinaligtad ko ito at buong lakas na isinampal sa mukha ng aking kapatid. Sa ikatlong pagsampal ko ay biglang napabaluwas ng gising si Kuya. Hingal na hingal at nanlalaki ang mga mata niya nun. Bigla siyang napatanong kung ano ang nangyayari. Ang sabi ko naman sa kanya ay may aswang nasa ilalim ng sahig namin. Mabilis na tumayo noon si Kuya. Kinuha yung kanyang mahabang itak at yung isang matulis na sibat bakal na ginagamit niya sa pagbabalat ng niyog. Buong lakas niyang isinaksak yung sibat noon pababa sa siwang ng kawayan kung saan naroon yung dila. Isang nakakapangilabot at hindi pantaong sigaw yung umalingaw-ngaw noon sa ilalim ng bahay namin. Narinig namin yung mabilis na pagtakbo noon at pagkaluskos ng isang mabigat na nilalang patungo sa madidilim na puno ng mga niyog.
Dahil sa tindi ng ingay at sigaw noon, mabilis na sumugod sa aming bahay si Kiko at si Celia. Kasama yung isa pang matandang kapitbahay namin na si Aling Tasing. Pagpasok nila sa aming silid, napansin agad ni Aling Tasing yung agnos na nakasabit pa rin sa aking leeg. Kaagad niya itong hinila at inamoy. "Iho, saan mo nakuha yung kwintas na ito?" Tanong ng matanda habang nanginginig ang boses. Sinabi ko na galing ito kay Maestro Baler bilang pangontra. Agad na kumuha ng kutsilyo noon si Aling Tasing at hinalos yung tahinang itim na katad. Nang magbukas ito, doon lumutang ang totoong laman ng agnos. Ang laman nito ay durog na mga buto at balahibo ng paniki. Lupa na galing daw sa sementeryo at hibla ng buhok ng isang patay. Ipiniliwanag sa amin ni Aling Tasing na ang langis o agnos na ginagawa ng mga makakaliwang albularyo gaya ni Maestro Baler ay hindi pangontra, kundi isang gabay o pang-akit. Ginamit ito upang maging parang parola o amoy ko para madaling matunton ng aswang ang aming bahay. At ang amoy nito ang nagpapatulog ng husto sa mga kasama ko sa bahay upang walang makasagip sa akin. Doon tuluyang nagdugtong-dugtong ang lahat sa aking isipan. Ang babaeng nakita ko sa kusina noon ni Maestro Baler ay walang iba kundi yung babaeng nakasalubong namin sa ilog. Yun ang kanyang sariling anak na aswang na si Evelyn daw ang pangalan. Kaya pala hindi niya ako hinawakan upang pulsa noon dahil alam niyang namarkahan na ako ng kanyang anak. Kinabukasan sa pamumuno ni Kuya, ni Kiko at ng iba pang mga kalalakihan sa sitio na may mga dalang itak at patalim, pinuntahan namin yung bahay ni Maestro Baler upang komprontahin ito. Ngunit pagdating namin doon, bukas na ang pinto ng matanda at tuluyan na itong nakatiwangwang. Wala na silang dalawa roon. Gayunpaman sa likod ng kanilang kusina, nakita ng mga kalalakihan yung isang malaking bahid ng sariwang maitim na dugo na pumatak sa mga dahon at isang punit na dilaw na bestida na may tama ng matulis na bakal. Katibayan na malubhang nasugatan ni Kuya yung aswang kagabi. Binuwag at sinunog ng mga taga-sityo yung bahay ng huwad na albularyo upang hindi na sila muling makabalik pa roon. Matapos ang pangyayaring iyon, unti-unting bumalik yung aking lakas at nawala yung misteryoso kong sakit. Yung karanasang iyon ang nagturo sa akin na huwag basta-bastang magtitiwala sa mga taong nagbabalat kayo. Dahil minsan, yung mismong nilalapitan mo para sa iyong kaligtasan ay siya pa palang mag-aakay sa iyo patungo sa kapahamakan. Maraming salamat Sir JD at magandang araw sa inyong lahat.